Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Busog na busog ako. Magandang hapon sa inyo lahat. So pag-usapan natin ito kadalasan nakakaranas tayo nito eh. Alam niyo sa smart communication, yung smart na network. So may kumalat na balita daw na toxic daw yung work environment doon. Sa Reddit ito kumalat. So ito yung video, no. In hot water sa social media ang smart communication ni ultra-bilyonaryo Manny Pangilinan. Lumitaw kasi sa Reddit ang anonymous post tungkol sa umano'y super toxic work culture sa kumpanya sa ilalim ng COO. Siya ba yung COO? Si Manny Pangilinan ba? COO? Tingnan nga natin. Wait lang ha. COO, Smart Communications, Smart Communications, COO. Si Anastasio R. Ramirez. Yan o, COO. Chief Operating Officer. Anastasio Boy Ramirez. Diba? So, panoorin nga natin yung issue na yun. Anong naging issue na ito? Hot water sa social media ang smart communications ni ultra-bilyonaryo Manny Pangilinan. Lumitaw kasi sa Reddit ang anonymous post Have heard of rumblings in smart of a super toxic culture under their boomer COO. Anyone have first-hand experience? So, mga direct na nagtatrabaho do sa COO nila, no? tungkol sa umano'y super toxic work culture sa kumpanya sa ilalim ng COO. Ilan sa mga alegasyon ay ang mga Heard that they have meetings until 10 p.m. on a weekday and also on weekends. Consistent daw. 10 p.m. Hindi, okay lang ito. Okay lang to halimbawa kung mag-ano ng schedule. 'Di ba ang work hour ay 9 hours, 'di ba? Yung 1 hour doon break. So 8 hours. Pero sabihin na natin 9 hours kasama yung break. Eh di sana i-adjust nila na hanggang 10 p.m. tapos yung pasok nila kumbaga i-compensate nila kasi hindi talaga maganda to. Let's say pag office, 'di ba, ang pasok niya usually 8 to 5 or 9 to 6, 9 a.m. to 6. Pero usually 8 to 5 eh. 8 a.m. to 5 p.m. So just imagine kung may meeting kayo ng hanggang 10 p.m., hindi ka pa uuwi nun. Sa bagay, ang mga magkakandak ng meeting dahil COO yon, siguro mga mga high-ranking officials din siguro. Pero kung consistent na ganyan, sometimes yung mga boss hindi nila naiintindihan na may pamilya din, no? 'Di ba? Yung trabaho ko dati noon, nung nagtrabaho ako, sa bagay hindi naman ganito kalala, pero mandatory ang overtime noon nung nasa Robinson Supermarket. Sige, sabihin ko na, kaya ko naman patunayan eh, nandito pa sa akin yung mga logs ko eh. 'Di ba? First time ko kasi magtrabaho noon, yung talagang trabaho, no? Kasi dati may sarili ako negosyo eh. May ako negosyo. Then nagtrabaho ako sa Robinson Supermarket. Doon, akala ko kasi dati normal yun eh, yung mag-overtime ka na walang bayad. Alam ko naman talaga na may bayad ng overtime, kaya lang akala ko siguro part na ng kalakaran, ano? Kasi may mga kalakaran na akala mo normal lang eh. Na hindi, nung nalipat ako sa SM, bawal na bawal pala yun. Kasi naalala ko dati noon, since supermarket yun, ino-oblige kami, yes, ino-oblige talaga kami na uuwi kami. Kung ang schedule namin ay opening ay 6 to 3, uwi ka mga alas 5 na, alas 7 na, ng gabi. Oo, totoo yun.
Akala ko dati normal yun dahil first time ko magtrabaho sa labas eh. Mali pala yun. Tapos hindi bayad yung OT namin nung dati. Lalo na pagka Christmas season, di ba supermarket, sobrang daming tao nun, mga ganong season. Nalaman ko lang na illegal pala yon nung nalipat ako sa SM. Doon sa SM talaga bawal mag-overtime. Kasi alam nilang magbabayad sila eh. Sa ano naman, sa Robinson Supermarket, nung kapanahunan ko, siguro ngayon nabago na eh. Kasi dati, nung umalis ako sa Ace Hardware, kinukuha ako ng Robinsons uli. Sa department store naman. So nakausap ko yung manager kung nabanggit ko yun. Ngayon daw kasi, hindi na din daw pwede. Okay na rin ngayon. Kasi dati nung sa akin, halimbawa, may day off ka, makakancel ka ng day off. Cancel yung day off mo. Tapos papasok ka. Di ba dapat babayaran yun? Doon hindi. Ang ibabayad sa'yo, day off din. Kumbaga sa susunod na linggo, 2 na ang day off mo. Hindi sila nagbabayad talaga. Hindi ko alam kung ultra tipid yung Robinsons nun. Tapos naalala ko nun, habagat, di ba bumabaha? Ako taga Valenzuela ako eh. Baha din sa amin. Talagang nabasa ko yung email nung operations manager namin. Kasi naiwan na naka-login eh. Si Ma'am Rubina Gokongwei ha, yung anak ni Gokongwei talaga. Mabait 'yon. Mabait talaga siya. Kahit kausapin mo, sobrang bait nun. Wala akong masabi dun. Humble. I mean ha, yung the way siya magsalita, masungit siya eh. Yung halimbawa, pero wala lang sa kanya dahil siguro mayaman, di ba? Yung halimbawa, nandun kami sa 168 tapos sasabihin sa akin, ang mga customer mo ba dito ito yung mga squatter sa labas, di ba? Ang lakas ng boses. Ditinginan yung mga tao, no? Sila yung mga squatter dito sa labas, di ba? Yan yung mga nagiging customer mo dito. Ngayon, sa akin, iniisip ko, wala lang sa kanya yon kasi siya eh. Hindi naman siya yung nasa level natin eh. Kumbaga, normal na sa kanya yung mga ganong panalitan. Kasi bilyonaryo kasi yung tao, di ba? Pero believe naman ako doon, yung anak niya naman, pinapagtakal niya ng asukal yun sa warehouse habang pinapaypayan ng yaya. Pero ang ibig ko sabihin, mabait siya sa sa personal eh. Pero nung nabasa ko yung email sa mga operations manager nun, kasi pagka dumadalaw yung mga operations manager kasi sa mga store dati, nagla-login sila ng email nila. Yung Outlook, naiwan nung isang operations manager na nakalagin do sa store ko. Pagtingin ko ng email, regarding do sa habagat sabing ganun. Sabi gano'n ni Ma'am Rubina, wag niyong bibigyan ng, in English to tatagalog na, wag niyong bibigyan ng, parang, sa pagkakaintindi ko, wag niyong bibigyan ng clue yung mga tao nyo na pwede silang mag-absent pag binaha sila. Parang, hayaan nyo silang pumasok hanggat kaya nila. Hindi naman masama yung statement na yun eh. Hindi naman siya masama. Kaya lang, naalala ko dati noon, halos mamatay kaming kakabiyahe sa from bahay, papasok kami sa supermarket mo. Parang wala ka man lang care sa amin na kung hindi kaya, wag na kayo. Kasi minsan kami din kasi nagdadala ng susi minsan eh. Sayang kasi yung isang araw pag hindi mo binuksan yung store. Kahit signal number 4 pa yan, kahit mamamatay ka na sa 'di ba? Sa pagkakaalam ko kasi medyo matagal na eh. Alam ko may sanction yun pag na-late ka ng bukas eh. Walang sisinuhing excuse yun. Pagka na-late ka magbukas, cha-chargean ka ng mall or basta may sanction yun. Doon ko naisip na pagkaharap ka namin, akala mo parang napaka down to earth mo. Tapos nung nabasa ko yung email, parang wala kang puso.
Parang ang tingin mo sa mga tao mo parang tau-tauhan mo lang. 'Di ba? Although na hindi niya naman sinabi, no? Hindi naman sinabi niya na pwersahin yung pumasok, wala namang ganun eh. Pero yung word lang na parang wag yung ipaparamdam na pwede silang umabsent. 'Di ba? Yung word lang na yun tumagos sa akin yun eh, na paano pala pag namatay kami sa daan, parang may paki ba kayo? 'Di ba? Alam niyo ba yung sitwasyon ng inaano namin? 'Di ba? Kaya importante din sa ano eh, importante din talaga sa pinapasukan mo na pagpahalagahan mo yung mga empleyado mo. Kasi hindi sila robot eh, 'di ba? May kanya-kanya din pamilya yan na katulad mo. Hindi tatakbo ang negosyo mo kung hindi rin dahil sa kanila. Yes, naiintindihan ko na kailangan mo i-show sa mga tao na ikaw ang boss. 'Di ba? Naiintindihan ko 'yon. Pero kailangan may puso ka eh. 'Di ba? Now balik tayo dito. Parang ano naman ito, yung just imagine 8 to 5 ang pasok kung ganun nga ang pasok nila, no? Tapos until 10 PM. Kasi feeling ko hindi magrereklamo to kung magfi-flexi time sila eh. Kung malalaman nila na hanggang 10 PM yung may meeting ng 10 PM pero papapasukin kayo ng mas later. Pero feeling ko hindi kasi nirereklamo eh. 'Di ba? Sandamakmak na meeting na umaabot daw hanggang gabi kahit Tsaka hindi rin productive yan eh kung ano, yung puro kayo meeting. Ito kasi parang ang tingin dito, parang nasa state of panic ito eh. Yung ganyang ka-OA na meeting. Kasi hindi yan ano, walang magiging resultang maganda yan kung puro kayo meeting, puro kayo pigaan ng utak. 'Di ba? Yun nga lang, business review nga lang once a month na. Ano eh, drain na drain ka talaga nun eh pagka ano yung pang ganyan. end. Marami rin umanong urgent at rush deadlines na ibababa lang daw sa mismong araw ng mga ito. Ano yan, ito naman yung pinaka-unfair din talaga. 'Di ba? Hindi pwede yung mga urgent rush na yan. Pwede yan, ako naiintindihan ko, no? Nagnegosyo din kasi ako dati eh. Yung mga madalian na yan, pwede yan paminsan-minsan, no? Paminsan-minsan, yung talagang emergency na. Kasi let's say halimbawa, may mga deal na kailangan, kundi mauunahan tayo ng competitor, pwedeng madaliin. Pero hindi kasi pwede laging ganyan eh. 'Di ba? Ano yung mabu-burnout yung mga tao pag ganyan. Super sexist din daw ng COO at feeling na siya lang ang okay mag-isip. Na ng smart. Yung ganyan, 'di ba? Sabi dito, I know someone who works there. A lot of people are looking into Dole already because the COO is super sexist. He treats everyone like he treats everyone like bobo at siya lang ang okay mag-isip. Kahit super backwards naman yung leadership niya based from the stories. Ito, hindi mo na maalis sa boss to. For me, no, yung ganyan magsalita, normal na sa boss yan eh. Normal na sa boss. Meron akong boss sa Ace Hardware na sanay na ako, ganyan siya magsalita. Kahit hindi naman siya, hindi niya naman minimin na yura ka ng pagkatao mo. Pero yung the way siya magsalita, parang normal na sa kanya. Ano ba naman itong ginawa mo? Ang bobo mo naman. Pero sa kanya, wala lang yun. Oo, masama pakinggan, no? Masama pakinggan. Pero at some point, naiintindihan ko din na yun lang yung tanging paraan kasi ng mga boss na ilabas yung ano nila eh. Yung galit nila eh. Hindi ka naman nila pwede sapakin, di ba? I mean, sometimes naintindihan ko yan kasi naging boss din ako. Talagang nakakabwisit talaga minsan pag may sablay kang tao. Kaya ito, naiintindihan ko to pag nakakapagsalita ng hindi maganda. 'Di ba? Normal yan. Kaya sa mga Gen Z, yung mga nag-aaral pa lang ng college dyan, pagka nagkaroon kayo ng trabaho, huwag kayo mabibigla sa ganyan. Normal ito.
Malamang ito nagrereklamo na to, ano, siguro Gen Z to or millennial. Sabagay, Gen Z din ako eh. Pero ayon sa observations ko, normal ito. Kahit tatay ko noon, may family business kami, ganyan din ang tatay ko eh. Kasi yan yung way kasi na katulad ng sinabi ko kanina, na yung stress mailalabas kasi sa ganyan eh. Ano ba? May utak ka ba? Di ba? Ano ba yung ano, tatanga-tanga ka naman eh. Yung mga ganyan. Tapos yung mga nakasama ko, yung mga kapwa ko manager, iiyak kasi now lang nila narinig yun sa buong buhay nila kasi hindi naman sila minumura sa bahay nila. Wala eh. Ganyan talaga yung ano eh. Kahit siguro baka nga mamaya sa ibang bansa mas malala pa eh. 'Di ba? Although na yes, no. Pwede mong ireklamo kasi sa dole yan, yes. Pero ano yan eh, yan yung mga bagay na ano eh, na pwede mong intindihin talaga eh. Well, para sa akin yun, no? Ako naiintindihan ko yun. Pero sa iba, kung irereklamo nyo dahil, bawal nga naman sa dole, di ireklamo nyo. Pero sa akin, hindi mawawala kasi yan eh. Di ba? Kumbaga sa, di ba, bawal ang hazing sa PMA or sa, kung basta tungkol sa training ng mga military. Pero hindi mawawala yun eh. Culture kasi yun eh. Kahit tanungin mo, di ba, kinuwento rin nila Lacson, no? Nila Ping Lacson. Sino pa ba yung mga naging PNP chief na talagang kahit sila naranasan daw nila yung hazing na. Si Bato de la Rosa nagkwento din dati eh. Naranasan din nila. Pero bawal yun. Di ba? Well, hindi naman ako tutol kung aanuhin nyo yan, kung kukontrahin nyo yan, kung talaga namang sa tingin nyo ay mali. Di ba? Kaya lang, maghanap kayo ng ibang trabaho na hindi ganyan ang boss. Mahirap maghanap ng ganun. Meron siguro, makakahanap kayo. Pero tandaan nyo, mas marami ang kakumpetensya nyo na maghanap ng trabaho kaysa mga boss na naghahanap ng tao. Diba? Kung hindi ka, ganito lang naman yan eh, kung hindi ka pabor sa patakaran ko, di hanap ka ibang trabaho, baka makahanap ka ng iba. Diba? Lakad ka na naman na requirements nun ng ano. Kaya talagang pagka magtatrabaho ka, bawas-bawasan mo talaga yung pride mo eh. Ito advice ko lang ito sa mga ano no, sa mga Gen Z. Kasi kadalasan yun ang kahinaan nyo eh, yung hindi kayo sanay na mapagalitan, 'di ba? Yung pagiging weak nyo na konting ano lang, 'di ba? May magpapatiwakal. Kasi sa real world mga kababayan ko, ano eh, talagang no mercy dun eh. Kasi kung lagi ka magiging weak, mamamatay kang dilat ang mata mo. Pati pamilya mo, wala kang maipapakain. 'Di ba? I know may panahon para ilaban itong mga ganitong bagay, no? May panahon para diyan eh. Pero hindi sa lahat ng oras kasi reklamador ka eh. 'Di ba? Ang issue. Sa pahayag sa Billionario News Channel, nila sineseryoso nila ang mga akusasyon. Hinihikayat din ng kumpanya ang mga empleyado na magpahayag sa official mechanisms kahit anonymous. Tiniyak ng Hinihikayat magpahayag para masisante kayo. Smart na tested over time ang kanilang internal mechanisms at nag-a-apply ito sa lahat ng empleyado kabilang ang senior executives. Kailangan magsumbong kayo para malaman. Tapos ipahaharap sa'yo yung boss, ano? Ano nireklamo mo. Di ba? Pero at the same time, iniisip ko, okay na din ito na nabalita. Di ba? At least kahit paano, yung COO na yon, kung sino man yung COO na yun, yung nabasa natin kanina,
'Di ba? Parang makakaramdam siya, naku mukhang mali na talaga ako. 'Di ba? Paano kung ma-pride naman yung COO, 'di ba? Kung halimbawa, ganito, kung gusto niyo talagang matuto ng leksyon 'yan, mag-mass resignation kayo lahat. Para maramdaman nung COO na mali siya. Dahil kung ang magre-resign lang sa inyo isa, dalawa, madali kayong palitan. 'Di ba? Pero kung magma-mass resignation kayo, makakahalata din yung ibang tao, ba't marami nag-resign do'n? May ano, wala magtatangkang mag-apply diyan, 'di bahala siya, 'di ba? Kaya lang siyempre, struggle niyo rin lahat 'yon na wala kayong trabaho, maghahanap kayo ng bago. Sometimes yung pagtutol sa sistema kasi ano 'yan, pinag-iisipan talaga mabuti 'yan, Hindi porket maganda yung layunin, 'no? 'Di ba? Hindi naman natin kinokontra na yung layunin nila ay hindi maganda. Maganda naman talaga 'yon. Dahil dapat lang talagang pag-usapan yung mga bagay na ganyan. Pero kung pala desisyon tayo na yung biglang mag-aaklas ka, sana iisipin mo din, nakakayanin nyo ba? May tutulong ba sa inyong iba? Yun, 'di ba? Hindi sa lahat ng oras lagi ka nakikibaka. 'Di ba? Baka ikaw din naman ang mabaliktad pag nakibaka ka, 'di ba? Kailangan may pader din kayong sinasandalan. Kasi alam nyo, yung COO na yan, hindi pader yan, bundok yan, 'di ba? Hindi basta-basta yung pwesto niya, Anyway, so yan lang muna ang pag-uusapan natin, Mamaya magkita-kita tayo uli. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.